Nag-start siya nung early 80s. Ang cook dati yung biyanan ko, pero sad to say, namatay na siya, tapos pinasa niya sa asawa ko. Actually, silang magkakapatid ang cook noon, ang original na cook noon ng pansiteria. So, nung namatay na yung biyanan ko, yung asawa ko na yung nag-continue ng business. Ang luto kasi nila is yung classic. Yun talaga yung original na luto ng pansiteria nila. So hanggang ngayon, yun yung kinukontinue ng asawa ko kasi yung original talaga na luto nila. So ayaw naman nilang dagdagan ng kung ano-ano. Ang nadagdag lang yung karahay at saka yung liver na toppings ng pansiteria. Fresh yung karahay namin, fresh din yung giniling namin, saka yung liver namin. Hindi kami gumagamit ng frozen. Yung gulay namin, kung ngayon binawasan namin yung gulay namin kasi yun yung request ng customer. So ang gulay namin is carrots, repolyo, tapos yung bell pepper. Yun yung gulay namin. Tapos nilalagyan namin ng leeks. Nagustuhan ko yung lasa ng pansit kasi talagang nailabas nila yung classic na tinatawag na pansit. Actually, na-try ko na itong Tuddaws noon pa. And ganun pa rin yung lasa, consistent. Medyo nag-step up lang sila, sumabay lang sa mga nutrients ngayon kasi meron na silang kakahay. Kasi dati wala silang ganun. Sila yung the old classic pansit Batilpatong na makikita mo lang talaga dun. Yung mga classic na sahog ng pansit na may gulay talaga and kakabit. Masarap yung lasa nung Mickey kasi kumapit yung lasa dun ng kakabit. No? Tapos kahit sa sabaw, malalasahan mo talaga yung pinagpakuluan ng puto-puto or malalasahan mo dun yung kakabit. At consistent yung kanyang lasa. Nakailang ulit na ako dito at yun, ganun pa rin talaga yung lasa. Hindi gaano overcooked yung Mickey, eksakto lang. O nga pala, yung Mickey din, maganda yung Mickey ginagamit nila. Ang Mickey namin is yung lautos pa rin kami. Kasi noon pa, lautos na kasi kami. So yun pa rin ang Mickey namin ngayon. Yung ginagamit nilang sibuyas dito ngayon is yung pula, hindi yung puti. So para sa akin, mas better yun kasi mas may anghang. And maganda tong kanilang bagong taste na yun kasi Muslim problema sa mga pansitan ay wala gaanong parking. Ito naman malawang naman kaya ng parking at magandang kanilang mga table at upuan. Yun. Tuddaws pansiteria, okay naman siya. Masarap. Kung i-rate ko siya, yung real na rate, pero biro, mga 9 out of 10 pwede. Masarap siya. Malasa, tapos yung naalala ko yung yung old school na lasa rin. Kahit na may iba na siyang halo na mga karahay, andun yung lasa ng pagiging old school. Goods na goods siya sa akin. Tapos yung sabaw rin, ganun din. Same sa lasa nung mga 90s na sabaw, yung mga pansit sa mismong Tugigaraw. Yun masarap siya, all in all. Sa price, sulit naman. Yung 150 dun sa kinain. Sulit talaga siya. Yung quality kasi ng pansit namin, yung originality, andun pa rin hanggang ngayon. Kasi yung asawa ko ang cook noon, hanggang ngayon siya pa rin yung cook namin. So hindi nag-iiba yung lasa ng pansit namin. Andito na kami ngayon sa bago naming location, dito sa Cabalsay Street, Atulayan Sur. Maluwang na yung parkingan namin, unlike sa Kataggaman noon. So pwede na kayong pumunta dito kahit ilang sasakyan ng mag-park, okay na. Marami maluwang na ang parkingan actually.